Yusek, Palace has released its initial reaction on the alleged impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Siguro po, has he been made aware of these moves, and how ready is he to face claims of betrayal of public trust kung umabot man po sa impeachment complaint talaga? Wala pa nga yung complaint, paano makakapag-ready ang Pangulo? Babasahin muna kung meron mang complaint. At di umano, ito yung nakita na rin natin sa balita, na di umano na may lumapit sa isang mambabatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng DDS. Okay? So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Una-una, dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa mga sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Follow-up lang po. So sa mata po ng palasyo, si Vice President Sara Duterte o ang Duterte family ang nasa likod ng mga usap-usapan para ipa-impeach si Pangulong Marcos? Yan po ang inamin ng isang mambabatas. So sa kanya po galing yung sinasabing DDS po or Duterte supporter ang nais maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Follow-up mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Although your statement is clear, I wonder how confident is the President or Malacanang when it comes po doon sa support ng mga members ng Congress, because we all know this is a numbers game. Sa ngayon, tiwala pa rin po ang Pangulo na meron pong pagtitiwala rin sa kanya ang mga mambabatas dahil hindi naman po gumagawa ng kamalian ng Pangulo. Siya pa nga po ang pumortekta, lalong-lalo na ng 2025 budget dahil bago po ma-release ang pondo, kailangan po may conditional implementation at yung tinatawag natin for late release na maraming umalma at ang sinabi pa ito ay first lady reject. So pinangalagaan po ng Pangulo ang ating pondo. Kaya sa mga matitino din po at maayos na mga mababatas, alam po natin kung saan sila gagawin. Gagawin sila sa matino at hindi sa mga korakot. Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon na naman ng another reaction video at magbigay tayo ng opinion mamaya dito sa naging pahayag ni Yusek Claire Castro, no, patungkol nga po dito sa umaalingaw-ngaw at usap-usapan ngayon na impeachment complaint di umano laban dito sa Pangulong Bongbong Marcos, no. At alam naman natin mga kababayan na itong impeachment kung minsan talaga ay nagagamit po talaga to as a political weapon, no. Aminin na natin na sa hindi yan, ang impeachment kasi minsan ay ginagamitan din yan ng political, no. So kung hindi at ayaw ng mga nasa baba mo yung iyong ginagawa, ay maaari kang hainan ng impeachment. Pero syempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nangyayari yan, no. Sa kasalukuyan, ito kauna-unahang impeachment laban po kay VP Sara Duterte, ayan yung sa pagkakaalam ko siya yung unang vice presidente, no, na pina-impeach, no, sa mababang kapulungan. At ngayon nga po mga kababayan ay hinihintay na naman yung panibagong isasubmit o isusumiti na naman ng mga mag-e-endorse nito, no, yung alam niyo naman yung mga Kabataan Party List, mga alam nyong talagang matinding katunggali ni VP Sara Duterte sa mababang kapulungan. So balik tayo dito kay President Bongbong Marcos, na kung sakali na ito ay may katotohanan at
ito ay maisampa o maano talaga, no, mangyari talaga. So, kinakailangan talaga ng matibay na ebidensya, no? At ang sinasabi nga nung mga nababasa natin dito sa komento sa Facebook, no, na naging live ni Yusek Claire Castro, ay matibay na ebidensya daw yung nangyaring pagpirma sa GAA noong 2025 budget, no? At maraming mga nagsasabi kagaya nila Attorney Vic Rodriguez na ito ay unconstitutional, no? At maalala nyo yun, yung BICAM, no? Nung last year na talagang grabe, no? Na yung mga blank items ay biglang eventually nagkaroon bigla ng mga laman. So, dun ayun yung talagang pinaglalaban ni Attorney Vic Rodriguez dun sa kanyang platform, sa kanyang Facebook, no? Hanggang sa ngayon ay talagang naging usap-usapan talaga yan at bakit nangyari yung ganong bagay. So, dito kasi sa pagsasalita ni Yusek Castro, napansin ko lang no na masyado siyang defensive at masyado niyang inaangat, no, yung posisyon ni Bongbong Marcos, no, na feeling niya talagang napakalinis ng kanyang amo, no. Although ito talaga yung trabaho niya para pabanguhin yung administrasyon, no, bigyan ng magandang spotlight itong ating pangulo. So, pero dito 'di ba makikita mo na lang din yung kanyang the way na siya ay nagsasalita. So, talagang kuhang-kuha niya talaga yung gigil ng napakaraming Filipino, no, sa tuwing siya ay nagsasalita. So, imagine niyo 'yan, wala siguro sa mga press conference niya, wala sa interview niya na hindi niya talaga na-mention ang DDS, ang VP Sara Duterte, ang mga Duterte. So, imagine niyo 'yun, no, na nakakapangit lang sa imahe ng administrasyon ng Marcos yung ganitong PR, no, na palagi na lang parang attack dog na ang kinakalabasan. Although siguro ito talaga yung kanyang trabaho at ito yung kanyang roles, at ito yung kanyang kumbaga eto yung ayan yung binigay sa kanyang ano, role ng Malacanang o ng pangulo. So, wala tayong magagawa about dun. Pero siyempre, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakakaganda yung ganitong mga bagay, 'no? At minsan, 'di ba, dapat iniisip din natin na kung ano yung kahihinatnan ng ating mga sinasabi. So, dito sinasabi niya talagang parang ipinapalabas niya talaga na wala talaga 100% kinalaman itong ating pangulo, no, sa nangyayaring korapsyon dito sa ating bansa. Pero marami ang nagsasabi, mga kababayan, 'no, na si Pangulong Marcos at si former House Speaker Martin Romualdez ay di umano may mga kinalaman dito sa napakalaking nangyaring kaanumalyahan sa pondo ng bayan, lalo na sa flood control, no. At hindi lang isa, dalawa o tatlong tao, no, ilan dito ay mga naging malapit sa kanila at mga naging kasama talaga nila kagaya ni dating Congressman Saldico na talagang pinangalanan niya itong si former House Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos na may mga insertion, no. At yan yung laking windang ng mga kababayan natin at lahat ng Filipino, no. Although syempre ito ay ano lang kumbaga sinabi niya lang at hindi niya pa rin talaga pinasusumpaan kung ito ay may katotohanan. Pero hindi natin puwedeng balewalain itong mga bagay na 'to dahil siyempre, kung maaalala ninyo 3 taon din siyang naging committee on chairman, 'no, ng Committee on Appropriation. So, correct me if I'm wrong, marami silang pinagsamahan din kahit papaano nito ni Martin Romualdez, ni Marcos, ni Sandro Marcos at iba pa, 'no. Kaya itong mga inilabas niya hindi natin kasi alam kung isa ba 'tong testamento, isa ba 'tong aligasyon. So, 'di ba, maging ang kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos ay naglabas din ng pasabog, 'no, na talaga namang gumimbal sa mundo ng mga kababayan natin sa buong mundo, 'di ba? Siyempre presidential sister siya, 'di ba? At eto yung kanyang aligasyon laban sa kanyang kapatid ay nag-iwan talaga ng malaking mantsa, 'no, na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natin alam kung ito pa ay may katotohanan talaga. Although may mga nagsasabi na din talaga, pero siyempre kinakailangan talaga natin ng matibay na ebidensya, ano. At yung tanging hair follicle test sana yung
magiging susi diyan upang matapos na 'tong issue na 'to. Kasi kung ako kay Bongbong Marcos 'no at sa First Family, kung talagang walang katotohanan 'to, talagang ano talaga ako, test talaga ako kahit public pa 'yan para isampal ko sa mukha ng mga tao kung sila ay nagdududa tungkol sa aking ah, pagkatao, 'di ba? So in this case, nag-refuse itong ating pangulo na mag-undergo sa ganyan. So kaya talagang mas umiingay, mas umiinit yung usapin patungkol dito. Kaya kay Yusek Castro 'no, 'wag masyadong magmalinis kasi mahirap yung mga ganitong bagay na eventually may mga sabit pala at 'wag sasabihin na walang kinalaman dahil it's either 'di ba na hindi ka talaga nagtatrabaho ng maayos or may kinalaman ka sa mga nangyayari. So, alin lang naman doon eh. Pero again, wala naman tayong matibay na ebidensya. Still, ito ay hindi mapapatunayan. Tanging ang husgado lamang, no? Ang makapagpatunay kung guilty or not guilty ang isang tao. So, again, mga kababayan, ito lamang po yung ating komento dito sa naging pahayag ni Attorney Claire Castro no dito sa impeachment na umaalingasaw ngayon na talagang tinuturo na naman ang DDS, ang grupo ng DDS, ang pamilya ng Duterte na sila yung nasa likod ng impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. So wala naman akong problema doon, wala naman tayong problema doon. Lahat naman pwede mag-file ng impeachment ng kung may sapat na basehan at ebidensya. So go, kung talagang merong credible talaga yan, di mag-ano kayo, magpa-impeach kayo na magpa-impeach dyan, di ba? Basta sumunod sa proseso para hindi na maulit yung nangyari kay VP Sara Duterte na unconstitutional, no? Wag na nating ulitin pa yung pagkakamali nung nakaraan at kung gusto talaga nating maghain ng reklamo laban sa isang tao, lalo na yung mataas na yung mga impeachable officer, mga impeachable government employee, eh talagang ano natin, no? Daanin natin sa ah, tawag dito, na maayos. Dumaan tayo sa tamang proseso para nang sa ganun ay walang magiging problema, no? Wala tayong matatapakang ibang tao, wala tayong masasaktang damdamin at lahat ay purely talaga sumusunod sa batas at sa konstitusyon ng bansang Pilipinas. So, again mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating ano no, commentary dito sa nangyaring press conference ni Attorney Yusek Claire Castro no patungkol nga dito sa umaalingasaw na impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So again, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.